Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Ug kung ipadayag ng ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kiniya, kay ang tanan madayag mahimong kahayag. Usa pagmatngon kamo sa inyong pagpamati, kay kadtong aduna, hatagan pagdugang, apan ang walay iya kuhaan pagganit sa iyang giisip nga iyaha. Usa giingon, pagmatanan, hinaturgon, bangon gikan sa mga patay, ug hatagan ka ni Kristo o kahayag. Dunay mga tao nga lisod kayong patuhuon sa gahom sa Ginoo. Mangita gyud sila dakong milagro aron makumbinser sila. Apan si St. Thomas Aquinas nagkanayon. To one who has faith, no explanation is necessary. To one without faith, no explanation is possible. Katong dunay pagtuo, wa na kinahanglan nga mangita pag milagro. Apan kung ikaw way pagtuo, lisod kang kumbensihon kay sirado man ang imong nahuna. Karon saksihan nato kining mubong sugilano nga naghulagway sa atong tema karon. Milagro o ilusyon? Pearl! Tanawa ang result sa akong ultrasound. Uy, sa malika. Nawa na ang cyst sa akong breast. Tinuod ka? Nay, oh! Gimilagrohan ko sa Ginoo. Gitubag niya ang akong gipangayo nga hiling. Basig na sayop lang ning resulta, uy. Wa lagi. Hikapa ra gud. Hikapa gani. Nawagtang lagi ang burot. Hikapa lagi. Bitaw no? Maayo kay ang Ginoo kay motubag gid siya pag-ampo. Gamhanan gid siya kay mohatag gid siya milagro sa mga tawo nga motuon niya. So, salamat jud kaayo, Lord. Ay, Ngano ka? ngano ikaw may gimilagrohan sa Ginoo? Ako, dugay na kong nag-ampo sa Ginoo nga hatagan ko niya kwarta aron mabayaran ko na lang unta ang yuta nga akong gilon sa bangko. Wata lang. Ayaw pagunong og ampo. Kung gihatagan kog milagro sa Ginoo, way katarungan nga ikaw dili. Tigulit ta biya ka sa misa kada adlaw. Mao. Ay, Senior Santo Niño, itaod ko na sining imong corona ha. Magsige man lang ni katangtang. Father, Son, Holy Spirit, abi ni mo, Lord, naibog biya kong ani, imo siya gimilagruhan, imo din itubag niyang pag-ampo. Ako? Taon-taon na kong nag-ampo, paano pag-ipuni mo, tubaga. Bargo, no nabaya ang among niyo taubay. Lord, tubaga na yung taon akong pag-ampo, Lord, oy. Hatagisan kong milagro. Sige na, Lord, be. Tubagan na akong pag-ampo. Embargo na biyang mo yung taubalay. Milagro biya, ha? Sige, ako na saning tangtangon yung corona kay mahugon niya. Aming ipadaklin. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
magbasa sa first reading sa misa unyang alas 5. Ikaw lang, oy. Uli ko sa'yo. Dili day ka mo simba. Doon ako gipangluuran. Ang Ginoo, Basta. Doon ako gipangluuran. Sige kong simba, sige kong ampo. Pero wa niya tubaga akong mga pag-ampo. ayaw ana oy, dili na maayo. Paghuwat mo kayo sa ihatag sa limang imong ipangayo. Basta kay mo tubag gina siya o unsay imong pag-ampo. Uy, ano naman din ang Sacred Heart o ang imahin ni Mama Mary? Hain naman to. Lord, nasuko ka na ako. Lord, nasuko ka na ako. Sorry kaayo, Lord. Imo na makong gibiyaan. Nasuko ka nga ng luod ko nimo, Lord, no? Sorry kaayo, Lord. Pasay luha in town ko, Lord. Oy, imo na makong gibiyaan. Balik in town, Lord. Balik in town. Sorry kaayo sa akong pagpangluod nimo, Lord. Chaperla, daray mong santos, oh. Di na lang nimo makiti. Ay da, giduaan ni Ami, kay nagtuo nga dahil ko, no. Uy, nga naman eh. Hala, nga naman eh. Wala matangtang ang corona. Lord, gimilagruhan ko nimo. Gimilagruhan ko nimo, Lord. Milagro na gini, Lord. Gimilagruhan ko nimo. Cha, okay na lang yung santo ninyo? Shirley, gimilagruhan ko. Tanawa, tanawa. Di na matangtang ang corona, oh. Tanawa. Ay da, tiya. Gitaod na ni Libby, oy, gipapitla niya, oh, kay naluo siya nimo nga nagtanaw nga nagsigig tao na ng corona santo ninyo, oh, taga-ampo nimo. Yang gipapitlan. Unsa? Lord, oy. Unsa naman ang akong kahimtang? Kung ba hinam na gid kaayo? Nay, gipadaan na ba akong suwat gikan sa abogado sa bangko? Wala. Ay, parang na gid ini ang akong bay og yuta. Asa naman lang ko puyo ini? Tubang itawon ko, Lord, oy. Tubagan na itawon ako pag-ampo. Wala. Wala, mituya. Mituya. Holy Spirit, kakusog sa imong power. Gimilagruhan ko nimo. Gimilagruhan ko nimo. Linog, paggawas mo. Naglinog. Ha? Linog na. Gawas mo. Tabang. Tabangi ko. Tabang. 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 Ang gitinguha sa Ginoo gikan kanato mao ang atong pagtuo. Ang tao nga may pagtuo misali kang Hesus. Sa Marcos 6:4 hangtod sa 5 atong mabasa. O mingon si Jesus kanila, ang propeta gitawod sa tanang dapit gawas siyang kaugalingong lungsod. Siya mga kadugo sa iyang banay. Wala siya makahimo milagro dito gawas sa pagtapion sa iyang mga kamot. Niyatong pipila kamasakiton. Unayo sila. Natingala siya pagayo nga wa sila mutuo. Dili ato masabtan nga ang pagkaway pagtuo sa katawhan mo'y makapugong kang Hesus sa paghimo og milagro. Ang tao nga may pagtuo dili na magkinanglan og milagro kay siya misalig man sa gahom sa Ginoo sa pagtabang kaniya. Kay ang iyang pagtuo mo'y makaaghat na siya makakita sa mga talagsaong buhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Sa Juan 20:29 nag-ingon, unya mingon si Jesus kadiya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulan ka tumutuo bisan wala makakita kanako. Kung gusto ka makadawat sa milagro sa imong kinabuhi, patubuha gayud ang imong pagtuo. Tuhoy ang dakong gugma sa Ginoo kanimo, na tungod nining maong gugma siya magpakabana sa matag sitwasyon nga imong giatubang. Bisan unsa ka imposible sa imong kahimtang, mahimo ka ng usbon sa Ginoo. Kay sa Mateo 17:20 nag-ingon, hinumdumi kini, kung kamo may pagtuo nga sama gidakon sa usa ka liso sa mustasa,
makamando ka mo nining bugtura balhin dito o mobalhin kini makabuhat ka mo bisan unsa mo igsoon asulti ko naman ang tanan ngay ko igsusulti busa ipadala na ninyo ang inyong mga pangutana kaya na may numero din na subos na atong ipatik din na sa inyong telebisyon. Salamat. Shalom. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! May hapon mga kaigsunan kay Lunes na bansad niya kita nining atong programang paghigmata. Usa ka oras ug tunga nga makipaambit kami kaninyo, no? May natong ta nga manawag mo karon kun na may kinalang pangutana. Ha? Niya karon ng akong mga higala ug igsoon ang Kristo. Hi, may hapon tayo. May hapon, Sister Cheryl. Ingon man sa tanang nato mga suki di sa hanginan sa atong programang Paghigmata. Laing adlaw no sab, laing Lunes no sab atong panag-uban karong panahon na. Ug atong pag-ambita ng ato ang dula sugilanon karon, manindot kastanan nga atong tukion unya may tungod aning milagro ba o ilusyon. Sis? Hello, kumusta na mo mga suki? Mga suki nato dinhi sa atong tulumanon, Paghigmata. Unya, maing hapon kanimo tay, maing hapon Brad Alan. Unya, karong orasa, oras de peligro, kuhaan na ang inyong tasa. Pagkutaw na mo dihag kape. Unya, salmot mo nining atong discussion karong hapuna mahitungod sa milagro. Oh, unsa man ang milagro? Kanang milagro, nusa man na tawgo nato og milagro. Di ba Is ka, it, dili ba ka na ilusyon lang? Yes. So, kanang milagro Brad, nusa man na nato tawgon nga, hala, milagro gyud ang naitabo. Kana say usa natong tukion karon Sister Cheryl kay sa pamaagi sa kalibutan hasta ang pulo nga milagro gamito na sa bisag unsang paggagamit. Milagro gud nimo god. Or sometimes kung ang usa ka tawo kandingon kayo, milagro kayo kung maligo siya. Oh. No? Oh, so karon atong hisgutan nus aman di ay tawgo nato og milagro ang usa ka panghitabo. Well, doon na yung kalainan ang misteryo ug milagro. Misteryo milagro. Kung ang
Madre mamabdos, dakong misteryo na kinsa kay amahan. Nya. Pero kung ang pare na magmabdos, dakong milagro na. So, milagro meaning to say against the natural phenomenon. Yes. No? Impossible things happen. Oh, kanang murag di katuhuan. Unya, maingon na to, ang milagro should be credited as a work of God. Oh. Work of the divine. Unya, Kay, tabo man Sister Cheryl nga, dunay katingalahan nga dili gikan sa Ginoo. Dili na to maingon nga milagro tay. Dili. Diba? So ato pang milagro gyud should be attributed to God. kanang milagro lisod sa nang iexplikar. Mhm. No, kay dili na siya na andan o naabitay bag-ong milagro nga akong nasinati, akong igsuon na dumbulan og usa ka pick-up truck. Unya ingon ko nga unya naunsa man gyud to imong left foot, ingon siya nga nalatayan gyud sa ligid sa pick-up. Unya niingon nga kanang abante kay atras. So wa man ni atras, ni forward man ni noon. Unya pag forward niingon siya nga atras. So actually kaduha nilatay ang ligid sa iyang tiil. Kay ni forward unya ni atras pa gyud, mao na nga milagro kaayo nga ka-frail sa iyahang tiil, nga ka mga kuyamoy sa tiil nga wa na broke wa ba na maingon na to na dugmok, no, kay normally sa ka-frail sa mga bukog ay nadugmok na to. Pero unsa may nakakos sa miracle, if we claim that it was a miracle, which indeed it was, ang tumang pagtuog yun, ug ang pag-ampo yun. Pagka mainampuon. Oh. So, why lain nga ni-intervener o nitubag sa maong milagro kung dili siya ra gyud? Yes. Ug makaingon sa ko Sister Cheryl ba, in case of kanang accidents gani, kadaghanan sa mga tawhan kung dunay dautan nga mahitabo, mamalikas man. Pero I'm sure kana imong gihisgutan pagkahitabo ato ang gisangpit dayon ni ato Ginoo. Ginoo ko. Oh. Bagi ko. Nangayo din tag rescue. Dili pinaagi sa pagpamalikas kung dili paglaom, pagtuo nga ang Dios who is the source of all miracles dunay gibuhaton nga di katuhuan. Amen. Di gito katuhuan nga kaduha ni balik-balik ang ligid sa iyang tiil nya to dili mabuak. Murag kuli kaayo nga mahitabo, but then we declared and we gave thanks to God that God in His goodness and mercy will not allow any single broken bone. Mao to nga na granted to siya. Labi pa nga active kay ni siya sa marriage encounter. Sis, murag kaila ko na imong gihisgutan Sister Cheryl. Oh, by the way, naghisgot ka og marriage encounter, ato i-congratulate ang tanang ni graduate. 16 couples. Ang tanang ni graduate sa marriage encounter ni adtong weekend. Ani graduate sila gahapon. Congratulations ninyong tanan. Na congratulations at sa ilahang head ministers, no? Yes, si Sister Nelly, Doktora Nelly Legaspi ug si Brother Nito Legaspi. Yes, masipang pakpak para nila. Congratulations og sa 16 ka managtiayon nga ni Salmot. I'm sure they came out of the weekend, that last weekend, a more solid, with solid relationship and a more loving couple. Amen. Yes. And ako sa ding i-greet ang akong brother si Brother Doki, ang akong parikoy, si Brother Nap Camacho. Yes. Permi na magtanaw nato. Unya nasa tay suki dito sa Lapu-Lapu City ug tanang taga Lapu-Lapu City nga nagtan-aw karong mga gutlua may hapon kanatong tanan. Kumusta na mo dinha? Let's wait for miracles for you. Talking about Lapu-Lapu, we're going to have a seminar in Lapu-Lapu na. Yes. This September, this month. And I think we will allow only like 200 or 250. 250 ka participants
So kinahanglan inyo na dayong i-submiter ang inyong mga pangalan aron dili mo maawahi. Amen. Yes. So, balik ta dito sa milagro. Ikaw, Brad, have you had a miracle in your life? I would say divine interventions. Yes. As to miracles, kay kung miracles ko lang atong hisgutan, we talk about healing, we talk about kining mga butang nga dili katuhuan nga manghitabo kung wala ang intercession sa Ginoo. Daghan kay mga panghitabo sa kong kinabuhi nga maingon ko kung dili man milagro, those were divine interventions making me safe or protecting me from harm. Dekas nga nakasakay ko og kaning bus dito ni nahitabo sa Panay gikan sa Rojas City nga nawad-an mig break unya downhill ang highway. Ang milagro ato kay wa mi kasugat. Dugay ka sa dagat wa jay kasugat until it came to a point nga gibangga na lang yun sa driver unya ang ako ang katawanan ato makaingon ko milagro ako kay pagkabangga gyud sa boss na tikwang ang boss ni roll siya apan ako nagbarog lang gyapon kay nakabantay man ko lang gyapon ko. Amazing, no? Amazing good. Oh. Ako simple ka na ako. In my old life, sige lang kong drive hubog. Inya makaabot yung kasi inyo, tay. Gitrain to ni may masakyanan tay. Grabe yung kay Ginoo. Doon ay mga interventions yun ang Ginoo tay ba, no? Many times. Unya, there were also, makaingon ko kong divine interventions, kaya doon naman yung mga panghitabo nga, which were not supposed to happen, unya, murag, tikdol na ako ba nga, pagpahinumdom ba sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Mauna, I'm sure you, our viewers, have your own miracles. So, kindly text that and right now and share that miracle with us. Kay excited sad mi nga maminaw sa mga miracles nga nahitabo na sa inyong kinabuhi. Some experience miracles dinha sa WJS. Gahapon was another miracle, no? Kay a couple after 38 years of separation, no? Nabalik o nagkahius sa pagbalik. That's a miracle. It is. Kana mao na gitawag og restoration miracle. Restoration of broken relationships. Amen. Amazing, no? Amen. 38 ka tuig nga murag wala na ko kailan nimo kay wa na gud ko kakita sa imong panagway unya kinsa ka akawa na good kanang disconnected na ang ties including the children. Pero tungod sa mga pagpaningkamot usab sa anak nga magkahiusa og balik ang iyang ginikanan na hitabo ang milagro, kanang nga milagro. Para nako, Brad, ang kani bitawng miracle happens when there is a renewing of the mind. Kay kung ang mind bitaw mabag-o sad, ang mind sad sensitive na to the little things that take place. Mura na kag igmat na nga bukas na ang mata nga motan-aw nga wow, this is an amazing gift, an amazing grace from God, no? Dahil ka usab, Brad, ako doon sa kuy ako, it happened on a Divine Mercy Sunday. Kana bitang mo adto sa Amerika niya, gidana tanan nimong mga papilis kung kinsa ka, ang imong birth certificate, ang baptismal certificate, ang tanan nimong kaning record sa eskwelahan, tanan nimong diploma, imo nag yung gi-compile tanan kay maunay imuhang na ng backup na nimo kung kinsa ka. Unya kini bayang visa, di man ni madali-dali og pangayo kung wala kay mga supporting documents pud ani. So gikuha sa ning tanan supporting documents, perting bagaas papilis, Brad. Unya gilungkab, gibuak, giskuha ang tanang sud dito sa sakyanan og
na wag tang apel ang akong documents. Mhm. So, at that time, nagkuan pa ko. Nag-process pa ko sa akong conversion sa papers. So, unsaon na lang kung wa na tong papel, tuwa dito akong visa, akong passport, tuwa gid tanan. Unya, it was a Divine Mercy Sunday. Huy kay kong abaga. Unya, murag, wa jud ko ganahing mo ampo. Kay murag, ang gusto na kong buhaton, mutuyok lang yun, og pangitaon yun to. So anyway, dihay pulis, niingon ng pulis, oh, I'm really sorry to hear that. But here in this place, there are so many illegal migrants na manguha og SSS number para mautoy ilang gamiton aron mahimong legal sad ang ilahang pag-abot sa Amerika. Nya mao to nga ni offer gyud ang pulis nga there's nothing we can do about this. So I'm really sorry to hear this. Nya gituyok na mo ang tibuok dinha nga area kay namasin nga basig naa pa or dunay mga traces nga dunay na habilin nga mga documents. Nothing. Wala gyud. So anyway, I prayed to the Divine Mercy nga maluoy taon ka agyud kanang kay bawgyud ka nga murag ang akong prayer kanang murag nagpaswabi ang kaguol more than the faith and the trust nga mabalik gyud ang documents kay ang pulis man sad mo nakaingon. Kay ang pulis ningon magyud wa na ginay paglawom kay daghan kay manguha diri og SS numbers. Daghan kay diri mangawat og mga documents niya. Dili na gyud mabalik. Anyway, so nibalik ko sa Oxnard, pagbalik na ko sa Oxnard, perti na kong guula nga wala na tong documents. But you know what? 5 days later, a lady called me up and said, I think these are your documents and we found it in the parking lot. Intact pa gyud. Ingon ko, huh? Oh, this is a miracle, no? Gidump rang tanan akong documents. Nagpadako og kwarta niya dayon ilang gimail dito nako, nagbalik nako ang maong documents. And it was Divine Mercy Sunday. Naluoy jud ang Ginoo nako. Doon na sa hinumduman. Maingon ko nga divine intervention gihapon. Kay miracles are divine interventions also, di ba? Yes. So, one time, dito ko sa Bohol niini, dito ko kalimot. Kay doon ako nagian sa highway nga na-aksidente. Duha ka buok, nagmotor, na-aksidente. Unya, wala na ilang sakyanan kay it was already late afternoon. Ako na malay usa nagdagan dito, karga akong gihatod sa ospital. Dili lang usa ka ospital, duha ka ospital kay pagkahuman og emergency diri kaning first aid, gipabalhin og laing ospital kay naghagok naman ang usasis. Naghagok naman. So murag ka ng comatose nga hagok ba. So lakdod pagkasulti, I was in such a hurry man gud atong higayuna kay gusto na kong maabtan ang barge pauli sa Cebu. Oo. So, lakdo pa kasulti, wa ko makaabot sa barge, kaya ako madjutong gitabang, kay syempre kinabuhi na gunagod. So, that night, nakaingon ko nga, hastang, wa jud din ko kauli sa Cebu, pero sige na lang, at least nakatabang man ko. The following morning, I learned, nang katodak ng sakyan nga barge, nalunod town. And you were spared. And I was spared from that. So, kung wala pa ko mo tabang ni adto, kung wala pa ko mo action dayon sa pagtabang sa tong igsoon, apil ko sa lunod. Isn't that a miracle? Yeah. So, kanindot nga sugilano, no? Kani si tatay, daghan sa kay ning milagro. Dili lang siyang naka-experience sa healing miracle, kung dili siya sad by the authority that's given to tatay, daghan sa miracles nga nahitabo na. We've been witnesses to that. Dahil ambot inomdo pa ba ni si tatay? Doon ako gida nga kauban ako sa trabaho kay operahanan ng iyahang cyst sa iyang breasts.
babae to siya, 5 ka buok. So akong gidadere, ingon sa tatay, dad adre, pagawasan na sa opisina, kay atong ampuan dire sa estasyon. So dito mi, akong gidad dito sa kwarto ni tatay. After praying over, giprocess si tatay, pray over, gipa reflect dito in front of the relic of the cross. Pagkahuman na sis, niingon naman tong babae nga akong gikutsa, hala, wala na lagi. Duha na lang lagi nahabilin. Asa man itong tulo? Unya, pag ato sa doktor, kay ginawa tatay nga, papirahan yun sa doktor, ato lang sa doktor. Pag ato sa doktor, ang doktor nangita sa siya, asam itong tulo? Asam itong tulo nga, 5 man ito niya, duha na lang nahabilin. Yes, that's a miracle. Yes. Healing miracle. Healing diba, no? miracles. Healing miracle. So, And I've seen that so many times in our community during our Walking with Jesus seminars. that's right. Daghan kastanan. Nasa miracle usahay pra karon makadungog ta og liti og dugdog, no? Nga ang kining mga natural calamities dili mo grabe or dili mo dangat. For example, kanang naidako na kayong sunog unya usahay pra kadung ka tong dito sa Maui nga ang church ra nila dito may na sunog. Yes. Nasunog ang tanan except the church. And the image of the Blessed Virgin was really still there standing. No, di ba? Milagro kayong dako kay nganong siya raman gyud sa tanan gyud nga wa gyud nasunog ang tanan mga silingan nga sunog. Yes. The bombing of Hiroshima na ang nahabilin dito ang kining formation house lang sa Jesuits. Nagbarog, tanan na patag. Ilahara dito may nagbarog. So, these things happen. And miracles still happen up to now. Hangtod karon igsoon, daghan kay mga milagro nga nangitabo. Depende ra na sa tong pagtuo. Pero dunay uban nga naka-experience of miracles pero para nila mararagwa. No, because wala sila'y mata, espirituhanong mga mata nga mapasalamaton nga mga mata nga makaingon ta nga uy milagro gito. Tinuod. Yeah. Kay ang uban murarag wala. Although kung magtan-aw ang uban, like for example, even little things, if we do not have the eyes that see and the heart to appreciate, di man ta kakita nga milagro di ay. For example, kana lang makamatata sa sayong kabuntagon, that's already a miracle, a daily miracle that we can appreciate nga buhi pa ta niya. Doon na patay lawas nga lagsik, nagkugi, walay gibati, to be able to do the work that we are doing. Unya ka ng pananglitan, makakaon pa ka. Nya doon na pa kay gana nga mukaon because ang uban gikatitir na. No? Okay. Ang uban putol na ang tinai. Ang uban nagkoma. Unya kung doon na patay nadasig nga mukaon, nya gana pa tang mukaon. Uy, milagro na siya. Milagro. Oo. Unya, ang uban magpunay og yaw-yaw, paita ani kalayong lakon ani, but others do not have feet. They're walking on crutches. Unya, dili ta makapasalamat. Kuwang gyud ta og mata sa pagtuo og mga kasing-kasing nga mapasalamaton diya sa Dios sa ginagmay o dinagko nga mga grasya nga madawat nato sa matag adlaw. Ni amen good ang langit god. Lagi. Nagit siya dayon. Si tatay, unsa may mga milagro gyud tay nga maingon nato ang dili na mo mahikalimtan nga milagro sa imong kinabuhi tay. Nga nataw ko dinis kalibutan. Ako asa tay no nga milagro jud na tao. Milagro kayo nga gitagaan jud kog lang higayon sa Ginoo nga mapaduol pa jud sa iya. Thank you Lord. Duha ka milagro sa kong kinabuhi. Sige tay. Ang usa niya 1994 katong nabuwak ako kasing-kasing. Nagingin ako sa doktor, di ko magdugay kung dili ko ma-transplant. Apan hangtod karon wa man ko ma-transplant.
28 naman katuig. Tuig. Mm. So, muna, ang ikadawa kaniya itong Marso 2022, when I was declared kining cancer nga terminal. Prostate. Katong sa prostate ay. Terminal yun. Terminal. So, until now, I'm still here. So, ang kamilagro atong imong nitabo sa 1994 tay kay na damage imong heart, hangtod karon damage din gyapon imong heart. Mo gyapon, pero still move around, no? Move around and then trying to bring back souls to God. Yeah, And be an instrument of many more miracles happening. Amen. Muna nga, grabe, no? Mm. Ang Ginoo, sus. Kaya ako, God, mutuo mong kong milagro nga sa akong kinabuhi. Mag-una nga akong pagtuos milagro. Muna maabot yung milagro. Dili na ko pabuto nga na milagro na kumutuo. So that's your secret ay. Usa Una. na sa sekreto igsoon. Mara gitawag og expectant faith, right? Yes. O nga imog yung gilauman nga mahitabo ang butang nga wala pa nahitabo. Amen. Mao na si tatay kusog kay ana expectant faith. Hasta sa mga tao nga iya sang ampuan nga ma-healed sa ilang mga balatian. Si tatay was also used as instrument niadto sang akong milagro. Kay supposed to be ana naman to ang diagnosis sa doktor. Nya niingon naman ang doktor nga you need to go through chemotherapy for the next 6 months. Unya to wa may nahitabo nga chemotherapy, no? Unya healing took place. So ito milagro sa gayo nga hangtod karon ni apa ko after an extension murag wire extension ba for 24 years na karong buwan na. Mas grabe yung katong si Mila ba nga unano ba? Itubo. Ito milagro. Milagro ni grow si Mila. Mila grow. Okay. Once again, we would like to invite kamo dinha nga mga suki na mo kay ato maning tulumanon. Dili ra ni among tulumanon kundi ato ning tulumanon ipaambit pinaagi sa pag-text dinha sa numero nga inyong makita sa screen ang milagro, ang mga milagro nga inyong nasinati sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Yes, ug ang umaabot nga milagro usab nga karong tapos Setyembre maabot sila si tatay diha sa Hong Kong. Dili na milagro. Expect them to be there sa atong mga kaigsuonan diha sa Hong Kong. Ako ron nga unsa na ka dito ron nga gibaha man to sila mayo, no? Yes, oo. Ingon lagi sila tay nga mamilag gyud natay para rin jud madayon mo din ang team nato sa Oasis of Love nga makaadto dito. So we also pray. Let us also pray for all those victims. Dili lang sa baha diya sa Hong Kong, kundi earthquake sa Morocco, which happened only very recently. Daghan sa taon kayong nangamatay. Daghan kayo Daghan kay mga mga timaylahan na ba? Pero dala na ko sa Hong Kong si Bishop Alminasa sa San Carlos City. And I'm sure miracles will take place tayo. No. Amen. Yes. So mag-healing mass ta dito tayo, mag-family tree healing mass ta dito tayo. Yes, no? Okay. We have So praise and worship also. praise and so praise and worship healing. So atangina ninyo mga kaigsunan nato de sa Hong Kong, and to all of our sister OFWs, including our brothers there in Hong Kong, please be there. Nanghatag na maron sila mga flyers tay dito sa Hong Kong. Ilan nag-spread naman sila mga flyers dito sila mga ang milagro na ko kay ang mulid sa praise and worship si Jimmy. Milagro sa na. Pero si Brother Jimmy has always been leading our praise and worship here in Cebu. Well, that's teaching. Pero dili siya Jimmy praise and worship siya. Hallelujah.
Nya dakong milagro tubuan lang na siya buhok. Shout out to Brad Jimmy. Get ready for Hong Kong. Okay. So, again, we'd like to invite our viewers at mga suki din sa pagpadasa yung mga text messages. Share with us your miracles, or even if you have been witness to a miracle. Kaya ko, makaingon ko nga, when we talk about miracles, usually we talk about healing manggod, no? Sa healing from our physical ailments. But I've been witness to so many times in our community. I've seen the lame walk. I've seen ang akong ig-agaw nga nabuta na, padungnas pagkabuta, nakakita during the seminar. Restore ang iyahang eyesight. So, I've seen so many of those. Na-cancer nga, din akalakaw, bedridden na, and then, during the second day of the seminar, naglakaw na, nagsaka na, nagkanta na, naghilak na, nagsakasaka na siyang kamot. And those are miracles, miraculous healings. Oo. So, Yes. daghan igsoon. Kung doon na kay sugilanon nga imong matampo dinhi sa tuang tulumanon karon, please text us either sa Messenger or sa Facebook sa Oasis of Love, CCTN Channel 47, live streaming, o dili ba sa kanang number sa cellphone nga makita ninyo diha sa screen karon. Ako, Brad, na ako'y pangutana. Tayo na ako pangutana. Why would a miracle take place? Para unsa man ang milagro nga mahitabo, i-allow man gyud nga mahitabo ang usa ka milagro. Para unsa man na ang milagro? Well, the Bible says, kay daghan magmilagro unya doon na may usahay kaning especially miraculous healing nga mga tana din sila nga numan kay kuno to siyang sa nya naayo siya napasaylo siya. Number one reason is miracles happen in order to glorify God. This is a manifestation of God's glorious power over nature, over the world. So that's number one. Iyang ipaila sa katawhan ang iyang pagka-Diyos. Yeah. Ipakita niyang milagro. Klaro man kayo na even in Exodus katong pag-split sa Red Sea, makita man dito nga erase ang imuhang kamot, tudloan si Moses nga saka ang iyang kamot aron makita ang iyang himaya. Oh, it's really clearly stated in the Bible aron makita ang iyang himaya. But then we also see miracles, we witness miracles because God uses miracles for conversion. Usahay na makakita sila nga dunay milagro unya adto na sila muto. Ha? Oy, this must be the glory of God. This must be from God. Unya mauna nga mausay hinungdan nga ma-converted sad sila. Balik sa Dios. And miracles also happen in response to prayers. In response to prayers of those that are pleasing in the eyes of God. Pleasing in the eyes of God? Ako, Brad, lahi. God performs the miracles to the people who really pray in great faith. Amen. Yeah. Katog yung kusog kay pagtuo. Nga ilag yung gituan kay wala may milagro tay nga mahitabo tay no kung walay pagtuo tay. Wala yun. And this is one of those that pleases God when you have faith. So, kaning importante kay sa tanan igsoon kay doon naman goy pananglitan akong buti pasabot nini kanang intercessory prayers nato ba kanang the children praying for their parents or the parents praying for their children. Miracles also happen through those intercessory prayers. Kaning kasagaran tingali sa tay sa atong ma-encounter no nang or do na tingali tay televiewer din nga makaingon nga wa man gyud ko kita ng milagro wa man gani ko kakita akong prayer na tubag jud ni unya na unsa man niya asam ng milagro murag wa mo gyud ko ka experience ana ngano ka natay
kay doon ay babag. Mm. Tanan nga mga butang kung doon ay babag, di ka makalaho, di dyan makalahos. Mm. Well, pananglitan ron, kung saan pag lihok sa imong kinabuhi kung nakasasala. Yeah. Ang usa, kung naapa kanimo ang kanang gitawag og kanang ancestral bandage. Mm. Nalatang tangon yun na Grabiha anang ancestral bandage tayo, no? Kay bisan pa og tingali nagtinarong ka karon, pero ang tunglo nga gikan pa sa imong mga katiguangan munaog man gyud. Mura man gyud. For example, kung dunay ancestral bandage or ancestral curse nga mahitungod sa lust og sa binisaya pa ning lust murag biga ni tayo, no? Unya to, mura ni siya og kuan, mangita gyud siya kalutsan og asa, dili necessarily tingali basta monaog gyud siya from generation to generation. And even if maingon nato nga naningkamot ning karon nga pamilya nga musunod gyud musubay sa kabubuton sa Dios, pero ngano man gyud tay nga duna man gyud mulusot. well, biblical mo na. 5:7 it says, our ancestors sinned, they are now gone, but we are suffering from their sins. Muna ang kanang balaod sa Ginoo para na nga dili ta magpakasa. Kay we love our sibling. So in order that you will not commit sin, that you will follow the Lord give us that law because the Lord knows that we love our sibling. We don't want our sibling to be harmed. But sometimes, there are people nga hard-headed, no matter what, they are not looking what is the consequence of your children's and children's and children's. Kaya iya ra jud ka og lingon mo iyang gitanaw. Those are business. Yes. Unya ra ba kining kita nga nakailana sa Dios, kita ra ba may gi-consider nga watch guards, muratag mga nang unsay tawag ana brad sa kanang taw sa palasyo nya duna kay watchtower nya ikaw may magbantay kung duna bay enemy nga gadu nga kinahanglan di gyud makasud sa gingharian. Unya kung pananglitan ikaw nga naana sa Dios, unya wala ka nagbantay, unya ang imong pamilya na lutsan sa mga demonic attacks, kita ra ba kunoy paninglan sa Ginoo brad? Oo, na mo na first reading kagahapon na kung ikaw, second reading nga kung ikaw dili maningil ang Ginoo kanato niadtong mga tawo nga wala nato badlungang naa sa sala. Na kung Fraternal correction to. Kung may impyerno man siya kay nakasala siya apan ikaw manubag ato kay nganong wala nimo siya kurihi. Sense of omission. Sense of omission. So wa magpasabot usab nga mutuman siya nimo or musunod siya nimo. Kay kung nibadlong ka lang apan wa siya maminaw, wala ka nay tulubagon. Muna. So that's our duty. If we have seen that our neighbors are committing those things that against God's will, it's our duty to tell them that that's not correct. Pero when that maingon na to quotation na, hey, mind your own business. So these are the worldly phrases to keep us Mind our own business. Our business is to tell them that they are wrong. that is God's business. It's not our business. So that's minding God's business na. Pero ako bitaw, talking about miracles ba nga wala makaingon ko nga wala jud nako ma-experience kana ganing. I'm talking about those gifts, receiving the gift of tongue, the gift of interpretation of tongues, the gift of vision, the gift of healing, all of those things. But I always take comfort in John 20, verse 29. Nakinumdum mo ato, katong si Tomas, nga di ko mo to, nga nakakita mo sa Ginoo, anda na ko mo to, kung matuslok na ko ang samad sa iyang kamot, o ang
mabutang akong tudlo dito sa iyang samad sa iyang kilid. Unya sa diyan nagpakita na si Jesus, ningon si Jesus kay Tomas, nito ka na ba karon? Katungod kinakakita Kay ka. nakakita ka na ako. Aha. Bulahan kadtong wala makakita apan nituo gihapon. So I always take comfort in that. I don't have to see miracles. Because I'm talking to our brothers and sisters who are now viewing us, nga makaingon sila ba nga, hala, wa man jud ko kakitag milagro, basin og wala jud ang Ginoo nako. Igsoon, dili na mistil makakita tag milagro sa atong kinabuhi. Daghan kay na nasa atong palibot. Apan, ang Ginoo, bulahan kadtong mituo kaniya bisan og wala pay nakita nga milagro. Amen. So magpabilin kitang matuhuon sa gatong Ginoo. Amen. Pagkanindot no nga bisad priha ni Pablo, no not Pablo, Tomas. Tomas. Priha ni Tomas. Dili ta magpanirihan ni Tomas nga kinahanglan jud ko na requirement ba do na requirement una pa mo tuo. So hinaot dili tayong ana mutuo gyud ta bisag wala patay nakita. Ana ba daghan kayo mangangha sa milagro ni tatay nga ngilngiga sa 36% na lang nag-function sa kasing-kasing ni tatay, and yet he's so normal in going around. Unya mo na milagro sa Ginoo, nindutan ni tatay oy. Kanang dapitan nindot, pero sulay kuno kay atakihon sad. Nindot ba? Abi na ko'y pangutanan ninyo, aron pag trivia lang, hamubong trivia. Kinsa man sa mga santos ang makasasala? Pinaka makasasala. Si San Pedro. Auto San Pedro. malupit. Because he denied Christ 3 times. Okay. Ikaw, Brad, pinaka makasasala nga santos. Di ko makaingon og pinaka makasasala kay tanan nga nahimong santos, sila may moingon jud sila pinaka masasala sa tanan. Pero makaingon ta nga kung dili man tanan mga santos nga ni angkon silang pagkamakasasala mo santos nila. Oo. Pero kung ingon ka og kinsay pinakamakasasala, di ko katubag ana sis. Di ka katubag. Ikaw tayo, di ka katubag. San Pedro man imong tubag tayo, no? Pedro yun. Okay. Kamo na, may tubag? Suspend gamay. Kaya ako ay Ako na lang. noon, dili man ko makaingon pinakamakasasala, pero dako kay sa si San Pablo. Ato mao sa nang ako kay I always appreciated his conversion na bisan sa iyang gihimo out of spite, just to spite God, no, not God. His intention was for God, pero gipanggukod niya mga magtotoo nga mga Kristiyano o gipapatay niya. So and yet in spite of that, God saw in him the heart of a true person, of a true heart. Kana ganing unsa na ilang tawag ana sis, kana ganing katong gi sulti niya kang Nathanael ni Jesus, undivided ba kaning a person that is dili double-minded person Duplicity. Walay duplicity. without duplicity, a person without duplicity. Because he has his own God. Mm. So he is very loyal to his God. But kang St. Peter, they've been together for 3 years. Jesus, no? He's been beside Jesus always. But he can afford He to denied. deny Jesus. That's the biggest sin. Pero kato jud siguro si Judas ningon si Jesus mismo ningon mas bali pang wala ni matawong tawhana. Kay mo may ni betray gud niya. Oh, nibitray. Pero, It was allowed. oh, doon na may kwarta, tungod ang tuming anana niya. Di man dito siya may favorite ni Jesus.
But Peter, he denied Pinili. Christ 3 times. Mm. Sige, ako na lang. Sir Sige, Tay, sige. nakuha ni Brad Alan, pero iya man gibinisaya, San Pablo. Actually, ang answer is St. Paul. Simple. Simple. St. Paul. Ay, mo'y pinakamasadaan yun. Ay, St. Kay? Paul man siya. Ay, Very St. simple. Paul man. Kay simple. St. Paul man siya. St. Paul kay siya, yun. Ikaw, no? Nakato na dyan tatay, no? Oh, nakat-on sa itong tatay yun. Brothers and sisters, ako lang, abot man ko din milagro man kay dako. And because of that miracle that took place in my life, angay matarong gayod nga mo pay forward yun sa grasya ug panalangin gihatag sa Dios nga ma-extend ang kinabuhi. Na mao na diri ang charism dinhi sa Oasis of Love is healing. Di ba tay? Mao na nga daghan uyamot ang nakasinati og miracle dire, miracle sa healing. Labi na anang uban maglisod kaayo og exercise, dili man tanan nato mga kaparian mo exercise. Pero kaluoy sa Ginoo, grasya sa Dios nga diri sa community sa Oasis of Love pinaagi ni tatay murag dili man kaayo, dili nato maingon nga lisod na ang pag-exercise kay pinagim sa ni sa grasya sa Dios nga gasa gihatag diri ni tatay. Unya katong alang ni adto to those who have not yet experienced miracles in their lives, to those who have not witnessed any miracles happening in their lives. In Hong Kong, paabotan ninyo karong tapos buwan hantod sa Oktubre 2 tayo, Oktubre 3. Dos. Oktubre 2. Atong hatagan og mga tips ang atong mga televiewers unsaon man nga makakita og milagro. Unsaon man, unsa may pamaagi nga makakita jud kag miracle. Oh. Because miracle is not necessarily a daily event, no? Katong imong gipanulti na kaganina, sister. Sige. Number 1, una, Katong mapasalamaton, mapasalamaton na kasing-kasing, mapasalamaton nga the thankful heart and the thankful soul. yes. These are candidates nga makatag yung milagro sa ilang kinabuhi. Number 2. Number 2. O katong mga hugot sa pagtuo. Amen. Kung Okay. dunay hugot nga pagtuo. So kung dili hugot imong pagtuo, murag di gyud maka-experience og milagro, kinahanglan hugot gyud kaayo og pagtuo. Unya sometimes kaniya tong pagtuo ba ang makapahugot niini kung doon na mahitabo nga dili kayo maayo sa tong kinabuhi. Mao na makapahugot usahay. So dili na nato huwaton igsuon nga dunay mahitabo nga dautan sa tong kinabuhi. Usa nato pahugtan natong pagtuo. We can always do that now. Yes. Unya ansa to tay ang makapalig-on sa pagtuo mao ang pagpamati. Kay mangutan na ta, unya kung akong pagtuo dinhi ra ginapita. Unya ang makapalig-on, ang makapa-increase sa faith naara gyud sa pagpamati sa pulong or mga pagtulunan gikan sa Dios. I think that's Romans 10:17. Yes? Romans 10:17 Atong tanawon. or is it Hebrews 10:17? Ato nang makita dinha na dili jud pwede nga naara ka sa inyo, sige, kinahanglan gyud nga pangitaon nimo. In Matthew 6:33, pangitaon gyud pag-una ang gingharian sa Dios. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything else shall be 6:33. added Matthew unto 6:33. you. Pero kini siyang pagpangita nimo, ma-increase ang atong pagtuo dinha pinaagi sa pagpaminaw. Now, if you are the kind nga dili mo simba, dili sa ka makadungog sa pulong sa Dios. Ug dili nimo i-seek out, dili sa ka mo attend og seminar. Mao na nga if you are seeking out in the increase of your faith, we invite you
to come and join us for the last for the year 2023. Katapusan ni karong tuiga, kining mahitabo karong umaabot October 26, 27 and 28 ang katapusan nato dinhi sa community nga Oasis Walking with Jesus seminar. Unya ato rasad ning gilimitahan ang mutambong niini busa kamo nagtan-aw ron o gusto nga motambong ma-increase ang inyong pagtuo, kuha na mo og application form na makita sa ninyo, pwede na ninyong tawagan ang kanang number nga makita ninyo sa atong screen. Romans 10:17 imong There you pasawat. go. Romans 10:17. Sige ko na, Brad. Romans 10:17, busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong ni Kristo. Amen. So, kung dili ka makabati, we will be, lipay kayong demonyo nga, we will be kept ignorant. Kay when we are ignorant, kung dili ka, ignorante ka sa pagtulunan sa Dios, ang imong will kasagaran, ang imong kabubuton dili gyud mamili sa unsay insakto, unsay matarong. Kay ignorante man ka sa unsay kabubuton sa Dios. Busa mga kaigsuonan ang paagi mao pag-increase sa faith mao gyud ang kining gisulti dinhi sa Romans 10:17, which is to listen to the word of God. That is how we increase our faith. Katong atong gisgutan na kinsay dako kaigsa sa mga apostoles Oh, na si San Pedro munay nahitabo sa mga tao na Katoliko na ni biyas pagkakatao. Kay ngano man gibiyaan niya ang lawas ni Kristo. He's been receiving the body of Christ in this church, and then suddenly they left the church. Natuwa dito wala na ang lawas si Kristo. Iya gibiyaan si Kristo. and I think that is also ignorance tay. Wa gyud kay bao mao bitaw ni nga mangita gyud ta. O unsa gyud. Bagabililhon sa sakramento sa kalawat. Moingon sila, naam sa may kalawat. Sakramento sa kalawat. Kay kitang tanan gidapit nga mahimong santos unya kini gyud ang pagdawat sa Eucharistia mao gyud ang pinakadali mao na kanayon pinakadali, the quickest, the easiest way to go to heaven. Kay ang kalag nga walay pagkaon daot, ang kalag nga walay nourishment dali mapukling. No? All the Christians believe that we are saved through the blood of Jesus. Hiugasan ang tibok kalibutan sa dugo ni Kristo. Now, number one, akong pangutana. Kung si Kristo dili Ginoo, kung tao lang siya, na may simbahan nga nagtudlo, tao lang Diyos siya, pero nito sila nga hiugasan ang tibok kalibutan sa dugo ni Kristo. Kung saan ang paghugas sa ordinaryo nga tao? Kung dili siya Ginoo. Number two, lain denomination, nito Diyos na si Jesus may Ginoo, kay ginahugasan ang tibok kalibutan sa iyang dugo. Now, pero di sila mutuo. May kalabutan si Mama Mary sa atong kaluwasan. Kung wala mo tando si Mama Mary, nga mahimo siyang inahan ni Jesus, asa magdugo si Jesus nga ang ikaduhang persona, Diyos, Espiritu. Ang Espiritu walay lawas, walay dugo. No? Kung wala mo tando si Mama Mary. So, utang kabubuton ni Mama Mary. Amen. At Mama Mary allow herself to be the mother of Jesus. And Jesus is God, so she is the mother of God. Yung mingon sila nga, mother ni Jesus lang, dili mother of God. Kung saan ni Jesus, di ba God? Parehara na hon, panalitan ron, si Bongbong, anak ni Imelda. Siya, si Imelda, inahan ni Bongbong. Yung sa mas Bongbong ron,
presidente. So siya inahan sa presidente. Nanawara yun. Mm. Gani tay, last week also, somebody texted me, may tungod din yung pag-ampo na subtum presidium. Presidium. This is the oldest preserved extant hymn to the Virgin Mary as the Mother of God. And this came to be on the mid-3rd century, year 300 AD. Sa to pa, 300 AD, nato na nakita na nato nung mapag-ampo ngadto ni Mama Mary as the Mother of God. Ang Protestantism came only 1517. 1517. Year 300 pa ni, naanadaan. So, kanang mga katong supot ni tatay nga mga katarungan sa uban, mamtot ako'y pangutanan ni tatay kay ningon siya nga ang uban mo claim man sa doon sa kalawat, pero unsa may makapalahi sa kalawat sa Katoliko tayo. There is a miracle that takes place every time there is a mass. Ang kaning pagbalhin sa pan nga mahimo siyang lawas ug dugo ni Kristo. Diba tay? Transubstantiation ang tawag ni ini. Busa kita nagtuo, dili ilang tungod kay daghan na sa gyud kaayo ang miracles niini. Nga diin ang pan nahimog yung lawas ug dugo. And there has been a lot of studies conducted nga ang kining pan nga na-converted into body and blood belongs to the heart muscles. No? Nya daghan na kay nahitabo nga miracles of changing from the bread to the body and blood. In fact, nating kay masulti or i-secret pa ni tay kay wala na kuantay Publicize. na publicize. Pero mga Eucharistic miracles are very evident sa Lanciano, Italy, o dito sa Argentina, and in so many places, maski sa South Korea, sa Naju, doon na sa nay milagro diha sa the bread turning into the body, into flesh, turning into flesh. So daghan kayo tibuok kalibutan nagkalain-lain nga lugar. Julia Kim. So mga milagro when it comes to the miracles of the Eucharist. Kanang ilang issue. Kanong mag-ampo ta. Kini kung ato kung pagdawat sa mga Kristiyanos, gikan maguna sa ila dito sa mga Israelitas. Ang ilang pinulungan, lahi mo sa ato. Usara mo atong pag-ampo. Ang atong pag-ampo, nga, usara. Pero sa ila, upat ka klase yung pag-ampo. Latria is the highest form of a prayer to God. Hyperdulia, pag-ampo na ngadto kang mamamiri. Produlia, ngadto kang St. Joseph. Ug ang dulia, ngadto sa mga santos. Pat mo na kaklase. Ngadto usaraman, niya mo rin nato himog isyo mo na ang anong kaampo mo. Yes. Nga usara gyud pagpamatuod nakita tumutuo ni Kristo. Og ningon si Kristo niya na nga katong ako mga tumutuo mutuman katong nahigugma kanako mutuman sa akong mga sugo. Mutuman sa akong mga gipanudlo. Kani bitang obedience, Brad. Big deal kaya ni no kay it is in fact better than sacrifice. Mas maayo pa nga way sakripisyo kaysa magsupak-supak ka kay allergic kay Ginoo aning masinupakon ta. Mao ni hinungdan nga nahimuwag ang atong primerong ginikanan sa Dios tungod sa ilahang disobedience. Yes. Sa pagkamasinupakon unya rebellious, dili na nagtuman. When it comes to kingdom principles, wala na may demokrasy kay lahi manggod ang gingharian sa Dios. No, kung naata sa gingharian sa Dios, dili man ta kitay nagpili sa Ginoo kay ang Ginoo diha na sa wala pa'y kalibutan.
diha na ang Dios. So it's very important for us, for men to really experience the presence of God nga always be obedient. Kay kung dili ta masinupakon ta, di kita ka-experience sa presensya sa Dios. So ang ato mao nang kasagaran sa atong ampo, maingon ra gyud thy will be done. Unya unsay gisulti sa kalibutan, obedience lagi, obey your thirst. So usbon kadaghan sa atong palibot ang mga pagtulunan nga mga Dios nun, mga pagtulunan para sa Dios, usbon sa kalibutan. Himuon og laing pagya. So careful kay taniana because naa ang tanan deception sa kalibutan, daghan kay pagpangilad sa kalibutan. I agree. Unya bitaw kaning novena sa Santo Niño, perti magyong hauma ani kaning maingon tag avariciousness with generosity. Ning pakahakog, pulihan o pagkamanggihatagon. Avariciousness with generosity. Indolence with zealous industry. Ang kaning katapol, ilisan og kakugi, no? But then imong tan-awon ra ang tao pagkadaghan nagyong tapulan. Gusto na lang og dawat sa limpyo. Gusto kaayo og ang gobyerno yunyuna na lang sa tanang freebies nga ang tanan na lang libre na lang tanan na dili na mistil haguan. Muna nga moyong ko nga ang tinuray nga Kristiyanos ang Katoliko ra jud kay mo'y nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kay ngano man ingon sila ngano mga manguros man ang Katoliko, ang dili Katoliko di manguros, wa sila magtuman sa sugo sa Ginoo. Kanay may imong kakugi. Kaya ningon ang Ginoo, ikaw tao, huna-huna, ikaw gutomon, trabaho, una kakakaon. Yeah. Dali mga text messages ato na dawat sa Messenger. Kani kaila kay kuanin niya. Gitagoon lang nato sa pangan nga Maria Luisa si Abelgas. So Hi, Sister Malu! Miss you! Ingan siya, the biggest miracle for me is being a member of the Oasis of Love for now 24 years. Wow! For 24 years now. Thank God. O niya, Sister Malu, hello. Kinsa man na siya? Iyang girlfriend. Kanhin niyang girlfriend. Akong ex. Kanhing girlfriend. Oh. Unya, doon na siya message, gika sa Hong Kong. My best colleagues. Oh, wow! Hi, Tito Toots. Ingon rin siya dire nga, my miracle happened last June. Divine intervention na nag-terminate me sa akong amo of 15 years. Her contract sa iyang amo of 15 years na-terminate. Gituyo to sa Ginoo kay gipa-appeal ko niya sa WJS Batch 82. Wow! Then, gipatambong pa jud ko sa First Communion service here in Hong Kong. Balik na pod ko. Gipatambong pa jud siya sa 4th death anniversary sa iyang papa. And this was all part of God's plan. Then ito na, balik na pod service here in Hong Kong. Ingon siya tayo nga, nabalik na rin siya sa Hong Kong. And that God is really God of order, dalaygo ng Diyos. It was a grateful termination. Now, serving na pod sa bagong amo karon, happy pa din kay Sunday pa rin ang akong day off, gitagaan pa ko sa Dios og bagong amo here sa Hong Kong kay kabalo siya nga needed pa ko. Praise the Lord. Yes. Unya doon na pa tayo lain si Sister Vilma Mempin who is now watching us. So hello to you all. Thank you for your messages. Thank you for joining us in our program. Yes. Unya to tay kani bitaw tay how to really mao ni gitawag og temperance kay daghan kaayo sad ang kani bitaw yango lawas bitaw nga kinahanglan sang patyon. Mao ni ang gitawag sa novena sa Santo Niño og strict discipline. Pero karon ang tao, brothers and sisters, lisod kay ta disiplinahon ani. Kani ay kay I think there's a psychology in the scrolling that there is no end to the scrolling. And so
sometimes di na lang ka kabantay sa oras na taas na di ay ang time nga imong na devote didto sa sigig padpad sa cellphone. Na sometimes the cellphone takes over the time for prayer. No? Amen. Mauna nga bantayan gyud na ni kay kini may lang ni mo text o mutawag, pero other than that, if you are hooked, there is already that catch na kinahanglan bantayan gayud. Amen. Amen to that. Mm. So, daghan kayo. Okay labi lang sa kung mga bata. nag-imong gitanaw din na. Mga teaching na, may mga page na puro Yeah. mga teaching. Pero labi pa sa mga bata ito tayo ba? Nga si tatay sa una, yung problema sa una, mga DC man. Karo DC lang yapon, pero disiplina. Kato iya, 16, 18 man to. Karo Yes. disiplina problema. Ang disiplina gyud, how to discipline the body, how to discipline the eyes. Kay kaning eyes pataka nig tan-aw ning eyes. Na karon nagkuyanap even the pornography and sex even on the phone na wala na. Di pa lang dugay akong ipakita si Brad Alan while I was like getting some scriptures that support our topic for today na kaplaggan yun doon ako tong mga batanon pa kaayo. Dili batanon, bata. Bata. Mga bata. Mga- Nagrampa. Mga batang lalaki nagrampa nga nagpakababay. Amen. And they're all getting the influence from social media. And that's the danger of it all. No? Unya, lain pa ning mga gipangsagubang nato nga mga mental disorders. May naman lang ni ang physical nga mga nuka kay makita nato og yun, no? Pero ang nuka sa pangisip di makita. And we need to watch. And how to watch? It is mailhan nato in the prayer life. Kumusta ang inyong prayer life? How many times in a day do you pray? Do we pray often? Kay as sentinels, katubang watchtower nga kitay nagbantay, we need to be watching not with our eyes but with a life of prayer. Kaning life of prayer, nindot sa ni kay nagpurmam ni kuros, no? Nagpurmag kuros 12 noon, 3 o'clock, 6 p.m., 9 p.m. If you can include the morning, 12 a.m., dayon 3 a.m., 6 a.m., 9 a.m., tuyok yun. It forms a cross. And if we can make that a regular thing, that is so much better. So to summarize that, katong gisulti ni Sister Shirley, make our life a prayer. Because we're talking about the whole time na good. All throughout the day, all throughout the time. Well, yes, Tay. Very amazing. When you are with the Lord, even in your business, ang Ginoo nakialam. Just this morning, he was just telling me, kaya naman ko yung mga anang aturo nga Dayan Island, Olango, Bohol, inadyo ko na, you are wrong. Dali sa kong kwinta. Tinood yun eh. Tawag na ko sila si Charlong Buntag. Tanawan eh, tanawan ko. Siya bitaw, no? Revelations tayo. Oh, grabe, Una nga. Giingnan kag you are wrong, Tay. Nya gigaan kag alternative nga mo ni insakto. Oh. Or recompute kag balik, Tay. Oh. Wow. Amazing. Grabe lagi. Oh, isn't that a miracle? Yeah. It is. Yes. So, kining mga butang sa kalibutan, sama na yung gisgutan ni Sister Shirley nga cellphone, tinuod, mahimo to sa maayo, pwede sang gamiton sa dili maayo. So, unsa may angay na tong buhaton, unsa may angay na tong
bantayan sa katilingban karon, especially sa itong mga bata tay, sa itong mga batanon. Mao man jud ni pinaka weakness, mao ni pinaka vulnerable sa toang sa katilingban. Unsa kay atong matambag nila tay? Unsa kay atong mahimo isip mga Kristiyano, isip mga magtotoo o isip mga sugo sa Ginoo? Well, ang mga batanon gud, iunanim ko ni, I cannot blame them also. No? Ang ako yung ma-blame ang parents. Kaya wa mo gud sila gi-mold ko. Normal man yun, kaya it's just like a tree. Ang kanang mga sanga, kung di na mo tuyuron sa gamay pa, ikadako na, lisod na kayo mo tuyuron, mabali na. They should be mold sa ilang first nga na sila intellect. Aron maanad na yun sila kay pang-aanad manguni. Wa sila maanad sa pag-ampo, wa sila maanad sa pagtuon ng Biblia, lisod na kayo. Wala yun. Yes. Negligent parents. So dili pa ulahi ang tanantay. Doon na pa yung panahon nga igsuon, especially atong mga ginikanan. So again, we'd like to invite everyone, pero by first come first serve ni siya, kaysa umaabot na tong Walking with Jesus seminar that will be on October 26, 27, and 28. It's by early registration. So, palihog, kung interesado mo, magpa-register. And this is where we learn to be, this is a seminar where we learn to connect, to communicate to our God. Nga, unsa mang tuyo din sa itong kinabuhi. Unsa may ang gusto na itong buhaton. And I promise you, it will be a very wonderful experience. Amen. It will Amen. be a very wonderful experience. Pareha Yes. na ako ba in my life. Nagtubo ko nga wa ko makaanad og Bible. But dunay gitisok nga akong mama nako. Kay I just remember matibok adlaw dito gagunay sa Rosario. He trained me to pray the Rosary. Mo na to. Nga dinha ko nakaton yun sa Rosario. Sa prayers, no? At least, gamay po, 5 anyos, kamaw na kong Rosario. It takes discipline to do that. Mm. It takes discipline. And in response to the discipline, ang obedience, importante kay sa tanan. So, usa na sa to ang makuha nga hiyas, ang atong pagkamasunuron sa itong mga ginikanan. Yes. So, alang sa mga batanon, pagkamasunuron na to sa itong ginikanan, maunay usa ka paagi nga makapaduol na to sa Ginoo. Amen. And then you keep a grateful heart. Usa ka kasing-kasing nga mapasalamaton. Unya ang kasing-kasing nga puno sa pagtuo. Mao kani ang kasing-kasing klase sa kasing-kasing nga makasaksi og makasinati og milagro sa inyong kinabuhi. Amen. Amen. Amen to that. Pero tay, milagro na yung kayo mo extend pa ang oras. Pwede mo itong ngayong milagro ron. May tabo na next time na to ron. Sige, no? Niya, mga kaigsunan, paano man yung tayo mahimo, no? Yan kami doon na po sa haton, no? Para sa ato mga kaigsunan, no? Kaya kini mataglunis na mo puno kay may. Kaya niya sa executive meeting, mga plano sa na to pag dala ang mga atong kaigsunan nga to sa langit, no? So, mapahuway may kadiot, ay tuwa na sila ng mga burhatonon, no? So, ato ibutang atong kakulingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. 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 Ang itong Amahan, niya kami, bubiya na sa kangin. Daghan mga nagtanaw ka na to karon ni atong programa. Masilaw sab ka kinahanglan sa imong panahon. Ang ilang mga adlaw-adlaw nga panginahanglan
nagagat kanimo. Kay walay may tabo dinis kalibutan kung dili mo kamabutan. Kami nangayo kanimo nga unta ihatag kanila ang ilang gipangayo kanimo. Tubaga na sila in town sa ilang mga gipangayo. Ug kato sa mga masakiton nagakinanglan na alimon ang ilang mga sakit pa sila. Ugasi ang ilang mga sakit sa balang dugo sa imong bugtong anak lang ito nga maan. Na ini karon tungura. In Jesus' name. Healing comes to them. Jesus. Walala siya naman na naman ako. Be healed in the name of Jesus. Heal. It's one of them. Body, mind, and spirit be healed. Jesus. Repair what is needed to be repaired. Jesus. We ask you, Lord, kaming tulo na ngayo kanimo intercession na unta kaluy sila at tagi sila ikaduhang chance, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Salamat samahan sa Espiritu Santo. Amen. So, mga kaigsunan, una kami mubiya. Ayaw kong tagsa-tagsa kung unsa inyo lang ibilin na kung kauban para kaninyo, no? Kung sa inyong mga katapusang last message for them, no? Sige. Our God is a God of miracles. And He performs it not only once in a while, but daily. Matag adlaw sa tagsa-tagsa na to kakinabuhi. Dunay milagro ng panghitabo. If we have the eyes of faith, it can happen every day in our lives if we only have faith. So brothers and sisters, open your eyes and have that strong faith and have a grateful heart kay di gyud mahigawad ang imuhang kasing-kasing nga makasaksi og milagro. Ikaw igsoon usa sa pinakamaanindot kayo nga milagro nga gihatag sa Ginoo dinhi sa kalibutan. Kitang tanan mga milagro. Apan timan kung wa ka man makakita pa og milagro katong gisulti ni Jesus dito kang Tomas. Bulahan kadtong wala makakita apan nagtuo. Amen. So have a blessed week ahead. God bless you. Okay? Ay, mabiya naman kami padayon sa imong pag-ampo. Ayaw nyo kalimot sa pag-ampo kada adlaw. Kaya sa pagtudlo atong Ginoo kanato sa ama namo, tagay kami sa adlaw-adlaw ng mga pagkaon. Kana nga pagkaon mo, kanang pagkaon nga sa lawas niya. Kung sa English pa, daily bread, the bread of life. So daghang salamat sa pag-iuban kanamo. Bye-bye and shalom. Let us stay to be the salt and light of the world. See you next Monday. God bless.